make it to the presidential palace, I will do just what I did as a mayor. You drug pushers, hold up men, and do nothings. You better get out because I'll kill you all. Another night, another killing in the Philippine government war on drugs. All of this openly encouraged by President Duterte. Caesar for anyone suspected of being tied to drugs. To his people and policemen, kill them. Ang anak kong panganay, siya ang breadwinner ng pamilya namin. Job order siya sa Maynila. May part-time job pa sa gabi. Pauwi na sana siya dito sa probinsya namin. Bigla pa sa lubong sa mga kapatid niya. Nagbabalil sa may eskinita. Tumawag sa amin ang kasama niya sa paupahan. Ang pinakahihintay ko na pag-uwi niya na sa lumayan na lang pala mapupunta. Si Papa, isang construction worker sa pinapagawang building sa may labasan. Sabado noon kaya kakasahod niya lang. Hinihintay ko pa nga pasulubong niya. Ngunit ang inaasahan namin sa pagdating niya, napalitan ng kalungkutan. Paano pa kami mabubuhay kung mismong bumubuhay ay wala na? Kolehiyo pa lamang ang kapatid ko. Bayan eskwela lamang ang lugar niya. Madalang lang siyang lumalabas at di rin masyadong nakikipagbarkada. Wala rin siyang bisyo, alak man o sigarilyo. Kaya labis na lang ang hinagpis namin sa pagkamatay ng kapatid ko. Napakabait yung bata. Ang asawa ko, isang tricycle driver. Lumalabas na yun ng mga alas 6 ng umaga. Tapos, bumabalik naman ng alas 11 ng gabi. 3 anak namin. Pinagbubuntis ko pa noon yung bunso. Bigla na lang. Bigla na lang daw siya binalil sa ulo habang kumakaryada. Talaga kumuha ang aking mundo. Nang nalaman ko na wala na yung napakasipag na padre di pamilya namin. Noong una, takot kami na magsalita. Parang binabantayan nila ang bawat galaw namin. Kami ang namatayan, pero parang pinaslang na rin ang kalayaan na kumuha ng hustisya. Wala na ang anak ko, pero ako ang hindi matatahimik hanggat hindi nakukuha ang hustisya para sa kanya. Titindig ako para sa tama. Bata pa lamang pero namulat na sa katotohanan na ang war on drugs ay para lamang sa mga luha. Mahirap kami, pero wag naman sana na pati sa hustisya kami pagkaitan. Kung ito ang tangi namin magagawa, iyong magsalita para sa mga mahal namin sa buhay at sa iba pang mga biktima. Bakit hindi namin araw-arawin kung iyon ang bahagi namin sa mga hustisyang nais namin makamit? Huwag tayo matakot. Kung biktima ang pamilya mo, sama-sama nating paglaban ang karapatan nila. Manugot dapat ang mga kailangan managot. Hindi mananahimik ang agrabyadong bansa kung ang leader at ang mga namamahala ang sariling tagapaslang ng mamamayan nila. Tayo po ang pinatayan. Hindi
tayo ang pumatay. Tayo ang tama at may karapatan. Tayo ang biktima. Sa pag-asam ni dating Pangulong Duterte na masugpo ang paggamit ng mga ilegal na droga, nararapat bang patayin ang mga tao kahit walang sapat na patunay o ebidensya? Isang kalabit, buhay ang kapalit. Kinitil ang libo-libong tao, pinagkaitan ng karapatan. Buhay ng mga inosente, buhay ng mga may hirap. Nasaan na nga ba ang hustisya? Nandito po tayo ngayon sa harap ng Malacanang Palace at makikita natin sa aking likod ang rallying nagaganap laban sa war on drugs. Ano po ang nagtulak sa inyo na sumali sa rallying ito? Gusto naming makamit ang hustisya na pagnakaw nila sa mga inosenteng buhay! Ginawa nilang miserable ang buhay namin. Kaming mahihirap lamang ang mga kontriya nila. Mga walang awa. Hustisya! Hustisya! Marami na ang namatay, mga inosenteng mamamayan na walang kalaban-laban. Sa halip na hustisya, ito ay nagdulot ng takot at bighati. Ang daming pamilya ang nawasak. Mga batang naiwan ay lumalaki ng walang gabay mula sa kanilang mga magulang. Hindi nga sila binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili o makapagsalita man lamang. Hindi ba't may karapatan din sila? Sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman talaga nasolusyonan ang lahat ng ugat ng problema. Patuloy pa rin ang paglaganap ng droga sa kabila ng libo-libong napatay. Ang nangyari, mas mangilang ang sugat na iniwan ng kampanyang ito sa ating lipunan. Ang paggamit ng baril at bala ay hindi solusyon, sapagkat nilalabag nito ang karapatang pantao. Sa halip, ang pagbibigay ng tamang edukasyon at pagpapatayo ng mga rehabilitasyon ang nararapat upang puksain ang paggamit ng ilegal na droga. Boses ng paglaban, pagwakas sa karahasan, pagtaguyod ng karapatang pantao.